Ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use at bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Ang tatanong ko po lang po, Brother Eli, yung bang, nung nandoon na sa krus po ang Panginoong Hesukristo, yung ang pagkasabi niya bago siya nalagutan ng hininga, sabi niya Ama, bakit mo ako pinabayaan? Ano po ba yun? Yung nakaramdam ba siya ng takot sa kanyang sarili? Kapatid, hindi ganon. Ganito yon. Nung nandun siya sa krus, hindi ba siya tinutubos niya yung kasalanan ng lahat ng tao, no? Alam mo ba ibig sabihin nung yung ransom? Yung ransom, halimbawa, ikaw tinutubos kita, ako ang pupunta sa pwesto mo. Imbis halimbawa, ikaw ang mabaril, ako ang babarilin dahil sa'yo. Di ba ganon? Naintindihan mo ibig ko sabihin, kapatid? Gano'n po ba yun? Ganito yon. Nung nakapako siya sa krus, siya ang nagre-represent sa lahat ng makasalanan. Lahat ng tao. Para matubos niya, siya ang tumanggap ng parusa para sa atin. Yun ang nasa Biblia, no? Ngayon, doon sa sandali na yon, he is representing the whole of mankind. Kaya, siya ay inaring makasalanan doon sa tiempo na yon. Siya ang lumagay sa lugar natin, tayong makasalanan. Kaya nung sabihin niya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? He is speaking in behalf of humanity. Nagsasalita siya para sa lahat ng taong makasalanan. Dahil yung makasalanan, pinababayaan talaga ng Diyos yun. Pero tinubos nga ni Kristo, kaya siya ang nalagay sa lagay ng mga kasalanan para matubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Ngayon, ang ibig ipakita ron, sa tiempo na yon talagang pinabayaan ng Ama na siya ay maparusahan, pinabayaan siya ng Ama na siya ay tampalasanin at mapako sa krus hanggang sa mamatay para nga maganap niyang matubos ang mga makasalanan, kapatid. Pakinggan mo sa Isaiah 53. Ganito po ang sinasabi sa 53 at ang talata po ay 5 ng Isaiah. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Siya ang nagsumagip sa atin dun sa ating mga kasalanan, kapatid. Siya ay nabugbog dahil sa ating kasamaan, ang parusa tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay, ay nagsigaling tayo, sabi ng Biblia. Naintindihan ko na po, Brother Eli. Kaya siya doon parang pinabayaan para matubos niya nga ang tao. May mga nakakausap ako na iba-ibang religiyon na ang mga Katoliko mahilig daw sa mga sugal. Sabi ko, masama ba ang sugal? Masama daw, nasa Bible daw yon. Ngayon, sabi ko sa kanya, ang
maski kako, trabaho, ang tawag ko dyan, sugal. Hindi lang kako, ang sugal, i-apply mo sa baraha o kaya sa mga kasino, sa mga sabong, pati kako, trabaho. Ang alam ko dyan, sugal din yun eh. Maski kako, religion, parang sugal na rin yun eh. Katulad kako sa Katoliko, marami nang pare ang pumupunta sa Abu Sayyaf. Doon sila nabibiktima. Pati kako, mga politiko, sa palagay ko kako, sugal din yun eh. Pero kako, ang pinaka mahirap na sugal, trabaho. Kasi kako, marami tayong mga kababayan pumupunta sa ibang bansa, nakikipagsapalaran. Dahil ikaw kako, sabi mo, ang sugal sa palaran. Di ang trabaho kako, ganun din sugal din yun. Sa Saudi kako, ilang mga Pilipino ron ang napupugutan ng ulo. Pati sa Singapore, si Florentino, isinugal niya ang buhay ron para sa pamilya niya. Di kako, sa palaran din yun, katulad ngayon, ang mga kababayan natin na mga taga Mindanao, dumayo sila sa Malaysia at doon sila naghanap buhay. Di ba kako, sugal din yun? Kaya ang pinakamahirap kakong sugal, trabaho. Nakakulong pa sila, ginahasa pa ng mga pulis. O, ano kako ang labas noon? Di ba sugal yun? Kaya kako, may pagkakataon, siguro, pagkakataon ko na ito na ipinagkalog ito ng Diyos na makapagtanong ako sa iyo kung ang sugal, i-apply lang yan sa baraha o kaya sa sabong. Maraming pong salamat. Alam nyo kapatid, ganito po yan ang aking masasabi sa inyo. Ang masasabi ko po ganito, yun paniniwala nyo ayoko po kayong kontrahin doon kapatid. Yun pong sinasabi niyong paniniwala nyo, ayoko kayong kontrahin. Kaya lang kapatid, hindi ko naman matitiis na hindi ko kayo sasagutin. Unang-una, yung pong sinabi nyo, para po sa mga taong hindi naglilingkod sa Diyos, talagang lahat ng bagay parang sugal. For those people who do not serve God, lahat po ng bagay parang sugal. Alam nyo kung bakit. Ganito po yan ang aking masasabi sa inyo. Ganito po. Yun pong mga Kristiyano, ang sabi ni Pablo, sila raw kung sila ay gumawa, hindi dahil sa pakikipagsapalaran. Pakibasa mo nga kapatid na Willie. Sabi po yan sa unang Korinto sa 9 at 26. Ang sabi po, ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan, na hindi gaya ng nagsasapalaran. Sa ganito rin ako'y sumusuntok, na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ayon, maliwanag na sabi ng mga Kristiyano, kagaya ni Pablo, hindi sila nagsasapalaran, hindi rin sila gaya na sumusuntok sa hangin. Hindi sila nagsusugal. Ayun po. Sigurado sila kung sumuntok, sigurado sila kung lumakad at tumakbo, kapatid. Hindi sila gaya ng sumusuntok sa hangin, ang sabi ng kasulatan. Ngayon, yung mga tao po na walang katiyakan sa kanilang ginagawa, masasabi nating sila'y parang nagsusugal talaga. Lahat ng gawin nila, sugal. Pati kanilang pag-ibig at pagmamahal. Love is just a gamble. To lose would be too cruel. We can't go on like this. Without you, how could I exist? Ano ba kanta yung Brad Josel, ha? Alam po ni attorney Love is just a gamble, pati ang pag-ibig ay sugal din. Pero pagka-Kristiyano ka po, hindi lahat yun sugal. Ang buhay po ng isang Kristiyano, buhay na mayroon pong direksyon, mayroon pong giya. Ang pakikipaghanap buhay mo, may direksyon, may giya. Hindi po sugal yun. Yun po ay paghahanap buhay. At halimbawa, ikaw man ay maglilingkod sa Diyos, magre-relihiyon ka, hindi ka rin po dapat sumugal.
Kasi po, pag sugal, hindi mo tiyak kung mananalo ka kung hindi. Samantalang kung naglilingkod ka kay Kristo, makakatiyak kang magtatagumpay kung susunod kang matapat. Ngayon, ang sugal po sinasabi ng Biblia, yung pagsasapalaran na mayroon pong nakahandang taya o pakinabang. Nasa kawikaan po yan, pakinggan nyo. Sabi po sa 1:10, patuloy ng aklat ng kawikaan, ang nakasulat po, anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. Kung kanilang sabihin, sumama ka sa amin, ikaw ay makikipagsapalaran sa gitna namin. Magkakaroon tayong lahat ng isang supot. Ayon, magkakaroon lahat ng isang supot. Ibig sabihin, pagsasama-samahin lahat yung pera nila. Yan po ang sugal. Sa palarang may pera, merong taya, yan po ang sugal, kapatid. Pero kahit na may baraha, wala naman tayaan, parang solitaryo diversyon lang, hindi po sugal yon. Ang sugal po, definido, may perang ginagamit. Yan po ang nasa Biblia. Okay, maraming pong Salamat salamat. po, kapatid. Sino ho ba yung may tanga ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa kandilerong ginto? Sino ba ito? At anong ibig sabihin nung 7 bituin at saka yung 7 kandilerong ginto? Kala ko, isa lang tanong nyo, 4 pala eh. Isa-isahin ho natin, kapatid. Daya nyo eh. Sabi nyo, isa lang ang tanong nyo, 4 yun eh. Pakinggan nyo, basahin po natin. Una yung tanong, sino ang may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay? Basahin po natin sa Apokalipsis. Sabi po sa 1, at ang talata po ay 13 patuloy. At sa gitna ng mga kandilero ay may isang katulad ng isang anak ng tao na may suot na damit hanggang sa paa at may pamigkis ang dibdib na isang pamigkis na ginto. Tuloy. At ang kanyang ulo at ang kanyang buhok ay mapuputing gaya ng balahibong maputi ng tupa, gaya ng niebe, at ang kanyang mga mata ay gaya ng ningas ng apoy. At ang kanyang mga paa ay katulad ng tansong binuli na gaya ng dinalisay sa isang lutuang bakal. At ang kanyang tinig ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig. At sa kanyang kanang kamay ay may 7 bituin. At sa kanyang bibig ay lumabas ang isang matalas na tabak na may 2 talim. At ang kanyang mukha ay gaya ng araw na sumisikat ng matindi. At nang siya'y aking makita ay nasuba-suba kong waring patay sa kanyang paanan. At ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli, at ang nabubuhay, at ako'y namatay, at narito, ako'y nabubuhay magpakilanman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan ng Hades. Ayon, maliwanag po yan na si Kristo po ang tinutukoy dyan, kapatid. Ang ating Panginoon Kristo. Ako ika ay nabubuhay at ako'y namatay at ngayon ako'y nabubuhay magpakailanman. Hindi po yan ng Ama dahil ang Ama po hindi po namatay yung kahit kailan. Si Kristo po ay namatay, nabubuhay, namatay at narito nabubuhay ako. I live forever, sabi niya. I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And he hath the keys of hell and of death. Ayun po ang sabi sa Biblia. Y el que vivo y he sido muerto. Y aquí que vivo por siglos de siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Ang sabi niya. Si Kristo po ito, kapatid, na may hawak ng 7 bituin. Ang tanong nyo, ano ba yung 7 bituin? Basahin po natin sa Apokalipsis kung ano yung 7 bituin na ibig niyang ipakilala sa simbolikong ito. Nasa 1:20 po ito ng Apokalipsis. Ang hiwaga ng 7 bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay at ng 7 kandilerong ginto. Ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia
At ang 7 kandilero ay ang 7 iglesia. Yung pong 7 bituin, mga anghel po yun ng 7 iglesia, ang sabi. At ang 7 kandilerong ginto, ayon naman ang 7 iglesia, sabi po ng kasulatan. Yun po yung 7 iglesia sa Asia. Ang Epeso, Pergamo, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea, Smyrna at saka Peso. ang yan po yung 7. Yan po yung mga 7 local churches sa Asia na itatag sa pangangaral ng apostol na si San Pablo, kapatid. Ano pa yung tanong niya, Brother Joseph? Kapatid Sani? Ano pa yung tanong niya? Yung pong 7 kandilero, Brother Eli. Ayun nga, ang 7 iglesia. Sa Makadudu pala, ang tinutukoy nun si Panginoong Jesucristo. Opo, Ang yung may tangan nun, hawak. ang Siya may po ang may tangan. hawak. At siya lumalakad dun sa Siya rin yung lumalakad sa gitna ng 7 kandilerong ginto. maraming salamat sa Brother Le. Good evening po, Brother Eli. Magandang gabi po. Tatanong ko lang po tungkol po doon sa kapatid ko na yumao na po siya. Dahil kumbaga inaalala ko po yung tungkol sa kaluluwa niya. Namatay po siya kasi na napag-usapan namin yung tungkol sa uri ng pangangaral. Halimbawa po yung sinabanggit niya sa akin na ang mangangaral daw ay hindi dapat katulad ng, sabihin na natin yung ginawa ko example, yung ginawa niya example yun sa inyo na medyo nagbibitaw ng mga salita na medyo masakit, ika nga sa pandinig ng mga katulad na born again na katulad niya. Ang binigay niya po sa aking salita na galing sa Bible ay yung tungkol sa ang kapwa mangangaral daw, tal din daw naman sa Diyos din naman ang pinapangaral nila hindi dapat i-criticize ng isang mangangaral din. Ang tanong ko po bali namatay po siya na parang may hinanakit din dahil sa uri po nung pangangaral niyo sa kapwa. Kasi po kung hindi po siya namatay kasi nagbabalak po siya maging pastor Kaya ang tanong ko po kung masisave pa rin po ba yung kaluluwa niya pagdating ng pag-uukom. Ayokong hatulan yon, kapatid. Hindi ko kilala kapatid mo unang-una, no? Hindi tayo involved sa kanyang araw-araw na pamumuhay. Ang makakahatol lang siguro ang Diyos, no? Pero ikinalulungkot ko namatay siyang meron siyang maling paniniwala. Dahil yung hindi ki-criticize, mali yun The Bible was meant, or one of the intent of the Bible being written is to be used as a tool to criticize, to correct. Sinasabi yan sa 2 Timothy chapter 3 verses 15 up to 17. Ang sabi ganito, "And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. All scriptures is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly equipped with every good work." Ang sabi ng Biblia. That is what the Bible says. The Bible is intended to be a tool for reproof, for correction, and for instruction. What do you mean by the word reproof and correction? How can you correct if you are not going to criticize what is wrong? How do you reprove if you are not going to show what is wrong? Kaya, ikinalulungkot ko, yan bunga ng mga walang hiyang pastor ng born again yan Na kunyari mga banal, di marunong magsalita ng masakit, pero inaakay ang tao sa bulahan. Nagbobulahan lang. No? Ayoko ng bulahan sa relihiyon. Ang relihiyon, ang alam ko, totoo. At alinman bagay na totoo, merong bagay na hindi gusto ang tao sa totoo, kapatid. Tandaan mo yan. Lahat ng totoo. Yung araw, totoo ba? Meron tayong hindi gusto sa araw Yung init. No? Pag mainit na mainit, ayaw mo yung araw. Pero kailangan mo yung araw. Tandaan mo yan.
Pag nawala araw, patay tayo lahat dito. Patay kang bata ka, patay kang matanda ka. Patay kang biyudo ka, patay kang biyuda ka. Pag nawala araw. Pero meron tayong hindi gusto sa araw. Pagka naman mainit, malamig naman, ayaw naman natin ng lamig. Pero kailangan natin ng lamig. Isa sa mga factors ng paghihip ng hangin ay dahil sa lamig at init, kapatid. Pero ang tao, sabi nga nung kawikaang Ingles, man as a rule is like a fool. Is a fool, no? When it is hot, he wants it cool. When it is cool, he wants it hot. Always wanting what is not. Ayun, ang sabi ng mga Amerikano yata, may sabi nung kung Britain o Britons. Ngayon, ang ibig ko sabihin, lahat ng totoo, merong kaakibat na ayaw ng tao. Yun ang napag-aralan ko sa buhay ko. Lahat ng totoo. Hindi ba masarap ang manok? O meron kang ayaw sa manok. Di ba yung buto? Pag kinain mo yun, mahihirinan ka. Yung manok, may balahibo. Hanggang ngayon, wala pang naiimbentong menu kung paano iluluto yung balahibo ng manok Di ba? Of course, you have to throw something. In every good thing that you will meet or you will find on this earth, every material things, meron kang itatapon. Kumain ka ng pagkasarap-sarap na pagkain, you will end up in the toilet or in the CR, exterminating or eliminating things which are considered as waste products of your body metabolism. Yan ang dapat mong intindihin dyan, kapatid. Kaya para sabihin mo na ang isang mangangaral hindi dapat magsalita ng criticism sa kanyang kapwa-tao, that is not biblical. Yan ay gawa ng mga ipokrito at ipokrita ng mga pastor ng born again daw sila. Yan ang masasabi ko sa iyo. Pero yung mangangaral ng Diyos, they criticize. Whenever they find something that is wrong, it's against the Bible, they criticize people. In fact, Jesus Christ criticized the Jews, the scribes, the Pharisees, the Sadducees. He criticized those pretending to be godly in his times. Sinabi niya pa, you are the son of the devil, criticizing them of their hypocrisy. Woe unto you, scribes and Pharisees, because you pay tithes, but you forget the weightier matters of the law. O, hindi ba yun ay criticism? Ayan, kawawa naman kapatid mo, naloko ng mga pastor niyang gago, kapatid. Naawa ko sa kapatid mo. Unang-una, si Pablo, sa kanyang pangangaral, nag-criticize. He even debated with the Jews. Sinasabi yan sa Acts of the Apostles chapter 9, verses 22 and 29. Please put it in our screen. Sabi doon sa 22, but Saul increased the more in strength and confounded the Jews which dwelt at Damascus, proving that this is very Christ. Sa 9:29, and he spake boldly in the name of the Lord Jesus and disputed against the Grecians, but they went about to slay him. You see, because of his boldness in his speech and in his preaching, Saul or Paul wanted to be killed by the Jews. They want to slay him because he spake boldly in the name of the Lord Jesus and disputed against them according to the Bible. Y hablaba confiadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, mas ellos procuraban matarle. Ayun. Gusto nga siyang patayin dahil sa kanya sinasabi. Kung yan parang pastor ng born again, sino papatay dyan? Na kung magsalita ay puro mga paimbabaw na mga salitang walang hindi ka makakaramdam ng parang pagtutuwid. Basta't bahala ka kahit maligaw ka. Basta hindi ka nila aatakihin, hindi ka nila pupunahin. Yan ang mga pastor na magdadala sa impyerno ng napakaraming tao, yung mga born again na yan. Yan ang sinasabi ko, kapatid. Ang unang tanong ko po, marami po sana akong tanong. Sige po.
narinig ko po kanina na pinag-uusapan ninyo tungkol sa dating daan na nasa Jeremias at yung bagong daan na hindi masabi kung anong talata ang nagsasabi noon. Sa natatandaan ko po, yung banggit tungkol sa bagong daan ay nasa Hebreo 10:20. Tama po yun, kapatid. Ang tanong ko po ano nga po ba ang kaibahan nitong dalawang ito? Kasi po may sinasabi rin sa Hebreo na anumang dati naluluma na. Yun ay tungkol sa kautusan. Sa tipan po yun, sa tipan. Ang tanong niyo po kung anong pagkakaiba nitong dalawa, yung dating daan saka yung bagong daan, ano po? Mapapansin niyo po muna, kapatid, yung pong aklat ni Jeremias is a book of prophecy. Isa pong libro ng hula. Si Jeremias po'y prophet. Sinasabi po yan sa Jeremiah, chapter 1, verse 5, and so on. Ang sabi, inihalal kitang propeta ng mga bansa. Sabi ng Panginoon, bago kita inanyuan sa tiyan, ay nakilala kita. At bago ka lumabas sa bahay bata, pinapaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Therefore, Jeremiah is ordained by God as a prophet unto nations. Ayon. I ordained thee a prophet unto nations. Ngayon, ganito po yan, kapatid. Yun naman pong aklat ng Hebreo, ito po hindi prophetic, hindi po ito hula. Ito po'y sulat ni San Pablo sa mga Kristiyano ng una na Hebreo. Kaya ang sabi niya doon sa 10:20, mayroong bagong daan na binuksan ng Panginoon para sa mga Kristiyano. Pakibasa, kapatid na Willie, ang Hebreo 10:20. Ito po ang nakasulat, sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing sa makapitbagay sa kanyang laman. Ayon, meron pong daang bago at buhay na itinalaga ang Panginoon sa atin. Yan po ang sabi ni San Pablo, kapatid, 2,000 years ago. Di po ba? Doon sabihin po yan, alam nyo naman ang tiyempo, nung nangangaral mga apostol, 2,000 years ago po yun. Ngayon yun naman po na kay Jeremias na dating daan, hula naman po yun. Sa mga huling araw, sabi ng Panginoon Diyos, ay tumayo ka dun sa mga daan, magtanong kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mga mabuting daan at magsilakad kayo doon at masusumpungan ninyo ang kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ano po ang kaugnayan nito? Kasi po itong bagong daan, bago ito 2,000 years ago. Ngayon, after 2,000 years, which is our time, natupad ngayon yung hula ni Jeremias, maghahanap tayo ng daan. Anong hahanapin natin? Bago ba? Mali po, pag bago hinanap natin. Ang hahanapin natin, yung dati, na dati bago. Di ba? Kasi bago ito 2,000 years ago. Pero sa panahon natin, if we are going back, doon sa panahon ng mga apostol, ang tawag na rito hindi na bago, dati na po ito. Dati sa panahon ng mga apostol, dati sa ating panahon, sapagkat 2,000 years ago. Bago sa panahon ng mga apostol, sapagkat kalalabas-labas lang ang pangangaral ni Kristo. Ewan ko po kung nakukuha nyo, Mr. Administrator. Bago po yun nung bagong labas sa panahon ng mga apostol, 2,000 years ago. Ngayon, ito naman tayo sa ating panahon. We are looking back to their time. Kaya po, dati yan sa ating panahon, sa hula ni Propeta Jeremias. Hello. Ang napansin ko po doon, Brother Eli, sa inyong ipinakita na Jeremias 6, yung kung nasaan ang mabubuting daan, no? Apo. Palagay ko po, yun ang nag-uugnay doon sa Jeremias at saka doon sa Hebreo 10:20. Kasi may sinabi po doon na ang daang bago at buhay, ano? Apo. Si Kristo po yan kapatid. Opo. Palagay ko po yung kaya buhay yung yung bago dahil doon sa mabuting daan. Which I think the bottom line of the two is righteousness. Tama po yan. Tama po yan. Actually, yung pong righteousness, daan po yan Yan po ang daan yung righteousness
Nababasa po yan sa 14:9 ng aklat ni Propeta Uzias. Pakilagay sa screen, kapatid na technician. Ang nakasulat po sa talata, sino ang pantas at si makakaunawa ng mga bagay na ito at mabait at kanyang mga lalaman, sapagkat ang mga daan ng Panginoon ay matutuwid at lalakaran ng mga ganap. Ayan po. Yan po way of righteousness and way of the Lord, ang sabi ng Biblia, kapatid. Okay. Susunod na tanong ko. Tinanong ko na po ito sa ibang pastor, pero hindi po ayon sa Biblia yung kanilang sinasagot. Ito po ay tungkol sa katotohanan na binabanggit sa 1:8:32 na kung saan ay sinasabi na hanapin mo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. Ang tanong po ano yung katotohanang magpapalaya na binabanggit doon? Alamin muna po natin siguro kung saan tayo dapat lumaya. Kung yan po yung ating uumpisahan, ay nandun po yan sa talatang sinasabi ng Panginoong Hesus sa 34. Ang sabi niya po roon, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. At ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman. Ang anak ang nananahan sa bahay magpakailanman. Therefore, ang tao po pag nagkakasala, ang tawag po ni Kristo ay alipin siya ng kasalanan. He is a servant or a slave of sin. Okay. Now, for a person to be freed from sin, para tayo makalaya sa kasalanan, ang katotohanan ng kailangan natin. Di ba? Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kasi po ang pinanggalingan niyang usapan na yan ni Kristo at mga Hudyo, yung sinasabi ng mga Hudyo na sila raw ay hindi ipinanganak sa pakikiapid, sila raw ay mga laya at sila ay anak ni Abraham, sabi ng mga Hudyo. Sabi naman ni Kristo, kung anak kayo ni Abraham, sana ginagawa niyo yung mga gawa ni Abraham. Dahil hindi ko sabi niyo kayo anak ni Abraham. Ang ginagawa niyo mali. Kayo puro kasalanan ang ginagawa niyo. Kaya lalabas, hindi kayo anak ni Abraham. Kayo alipin ng kasalanan. Hindi totoong kayo'y laya o malaya, ang sabi ng Panginoon Kristo. Kaya sabi niya, verily I say unto you, whoever committed sin is the servant of sin. And the servant abideth not in the house forever, but the Son abideth forever. If the Son, sa 36, therefore shall make you free, ye shall be free indeed. Ayon, kung kayo'y palayain ng anak, kayo'y magiging mga tunay na laya. Saan tayo palalayain ni Kristo? Natural dun po sa pinag-uusapang konteksto, yung kasalanang umaalipin sa mga Hudyo. Paano sila mapapalaya ron? Ito po, sa pamamagitan ng katotohanan. At ang magpapalaya sa kanila ay ang anak ng Panginoon. The Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed, ang sabi ng kasulatan. How does He make us free? By the truth. And what is the truth? Dinasabi po yan sa John 6:17. Ganito po ang ating mababasa. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth, ang sabi po sa Biblia. The truth shall set us free. What is the truth? The truth is thy word. Thy word is truth, ang sabi ng ating Panginoon. It is from the mouth of our Lord Jesus Christ directly, the truth is thy word. Thy word is truth, according to our Lord Jesus Christ. This is the truth that can make us free from sin, because this is a sanctifying truth. According to the scriptures, sanctify them in the truth. Thy word is truth. Kaya po ang katotohanang magpapalaya sa atin, kapatid, yun pong salita ng Diyos, yung katotohanang nakapagpapabanal sa tao. Totoo naman po yun Ang katotohanan ng salita ng Diyos, nagpapabanal po yan. Yung mga utos ng Diyos, yung mga palatuntunan ng Diyos. Mag-ibigan kayo, huwag kayong papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang mang-aagrabyado, etc. Pag ginanap mo lahat yun makakalaya ka nga sa kasalanan. Halimbawa, kalunyero ka, sinunod mo yung utos, huwag kang mangangalunya. O di nakawala ka sa pangangalunya, nakalaya ka sa kasalanan.
Kaya po ang katotohanan ng tinutukoy na magpapalaya sa atin, hindi ho magpapalaya yan sa kulungan, ho, kapatid. Hindi ho magpapalaya yan sa iba't ibang mga umaalipin sa tao na balimbawa merong mga tao na ipinanganak na talagang nakatali na sa wheelchair Hindi po yun ang magpapalaya sa kanila, sa kanilang wheelchair. Magpapalaya yon sa mga kasalanang dala-dala ng tao sa kanyang pagkatao. Yun po yung salita ng Diyos na sanctifying, sanctificados, ang sabi. Sanctificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Yan po ang sabi ng Biblia. Ang salita ng Diyos ang katotohanang magpapalaya sa atin. Brother Eli. Opo. Pwede po bang tukuyin natin o ninyo yung particular word na tinutukoy ng kasulatan? Ano pong word? Particular word na? Okay. Kasi po, may kaugnay na talata yung truth na yan doon sa Romans 8 verse 2. Romans 8 verse 2. Which says something about the law of the Spirit of life in Jesus Christ that made us free from the law of sin and death. Yun po sinasabi sa 8.2 na Roma, yan po ang kahulugan niyan, yung nasa 3 ng ikalawang Korinto. Ang sabi po sa 8.2, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. And what is that law of life? Of the Spirit of life in Christ Jesus. Sinasabi po yan doon sa 2 Corinthians chapter 3 verse 6. Pakinggan po ninyo. Nakasulat ang ganito. Who also hath made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit giveth life. Yan po ang aral ng bagong tipan, kapatid. That is the word of the New Testament. The teachings of the New Testament, called by the apostles the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit giveth life. Yan po ang tinitiyak dyan ni San Pablo. Ang aral ng bagong tipan po yan, kapatid. Alam mo, Brother Eli, maraming tanong na ini-initiate yung mga verses na ipinlas ninyo sa TV. Like, the Spirit is life because of righteousness, sabi sa 8.10 ng Roma. But anyway, to cut the story short, there is a verse in 2 Peter chapter 2, somewhere in verse, 1 Peter 1:22, I think, which says something about our soul being cleansed. There. 1:22 po ba, kapatid? Opo. Ang sabi po rin na, seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently. Sa Tagalog ang pagkakasabi po ay, yamang nilinis ninyo ang inyong mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi pa kunwari sa mga kapatid, ay mag-ibigan kayo ng buong ninga sa inyong puso o ng inyong puso sa isa't isa. Yun po ang nasa 1:20. Opo. Kaya po yun ang katotohanan naglilinis o nagsasanctify at nagpapalaya sa atin sa kasalanan. So, maraming salamat po, Brother Eli. Salamat po sa inyo. Isa lang po ang aking katanungan. Ang isa pong bang driver na sa kanyang paghahanap buhay, sa kanyang pagkita, ang kanyang nasasakay, ang binabayad sa kanya, mga paserong iba-ibang hanap buhay, may mga nagsusugal. Meron mga nagsasabong nasasakay namin, mga ano. Alugod, tama po ba na yung pong... hindi naman kayo nagsasabong, nagmamaneho kayo eh. Wala akong kinalaman kung saan nila kinuha yun. Alam nga naman lahat ng alimbawa, may tindahan akong sari-sari, tatanungin ko ba, hoy, ninakaw mo ba yung babayad mo sa akin? Abe, wala akong karapatan nun. That is not in the Bill of Rights. Mali po yung, kapatid, na i-presume natin kung saan pa na. Basta tayo naghahanap buhay ng marangal. Bawa,
nagbenta ka ng bigas, hindi mo na itatanong sa bibili kung yung pera niya ninakaw niya o kinupit niya sa mister niya. Siyempre, presumed na yung pera niya, kanya yun. Wala ka pong pakialam doon, walang batas na umuobliga sa'yo na uriratin mo pa kung saan ang galing yung pera niya. Yan po ay ginagawa lang sa relihiyon. Halimbawa sa amin, hindi ko kami tumatanggap basta ng perang abuloy na hindi galing sa mabuting paraan. Kaya ang kapatid dito, bago umanig, dinudoktrinahan po yan kung ano ang hanap buhay na pwede niyang gawing hanap buhay para kung siya'y tutulong sa iglesia, maghahandog siya ng abuloy sa Diyos, natitiyak nating tama yung kanyang gagawin. Sa iglesia po namin ginagawa yan. Na ang aming mga kapatid, tinuturuan namin sa pag-aabuloy na marapat sa Diyos, dapat galing sa mabuting hanap buhay. Pero halimbawa, magtitinda ka, halimbawa, ikaw sasakay sa yung jeep mo, ikaw ba, nagnakaw ka ba? Tatanungin mo pa ba yun? Baka magalit sa'yo lahat ng pasahero. Hindi ko kailangan yun, kapatid. Yan lang po. Pagka ang tao nakikinig ng aral, lumilinis ang puso no? Di ba? Mararamdaman mo, nalilinis ang puso Kasi pati ba naman nga yun Di ba, no? Oo nga po Pati babayad sa sasakyan para bang... Di ba? Kaya yung pruweba na ang salita ng Diyos nakakalinis nakakapagpalaya sa kasalanan. Yung ibinigay kanina ni Administrador na 1.22 ng unang Pedro ay ang sabi ron, nilinis ninyo ang inyong kaluluwa sa pagtalima nyo sa katotohanan sa pag-ibig na hindi pa kunwari sa kapatid. Isa yan sa sinasabi kong aral ng Ebanghelyo, yung pag-ibig Pero pagka yung buong Ebanghelyo, general kasi yung pagkakasagot ko kanina, Ebanghelyo, yung New Testament, yun ang Ebanghelyo, general yon, marami yon, malawak yon, Brother Josel. Actually, meron dong pag-asa, may pag-ibig, may pananampalataya. All in one. Nasa Ebanghelyo yon. Faith, charity o pag-ibig, and hope. Yung sinabi ni Administrador, yun ay pag-ibig. Isa yon sa sinasabing aral ng Ebanghelyo. Ang kabuuan nun, Ebanghelyo, may kasamang pag-ibig, may pananampalataya, at mayroong kasamang pag-asa. Yun ang sinasabi sa kasulatan. At pag nakikinig ang tao niya, lumilinis talaga ang budhi. Tamo nga yan, nagdadrive ng bus o ng jeep. Ayaw niyan tanggapin yung galing sa sugal. Ang ganda, no? Ewan ko, samantalang sa iba po, walang ganun. Eto, si attorney, palagay ko, attorney, may mga dyan, nagre-relihiyon naman. Tapos kagaya marami sa larangan po ninyo, mga batas din ang pinag-uusapan. Alam pa nila yung mga batas ng tao, mga abogado, mga wes, mga piskal. Pero sa talagang illegal na at immoral nga yung pinanggagalingan ng pera, okay pa rin sa kanila. Wala silang cargo de konsyensya. Yung iba. Kasi, halimbawa, yung suspect na isang tao na hold-upper o pumatay ng tao. At alam mo, base sa interview mo sa kanya, talagang may kasalanan siya. So, ang gagawin mo na lamang yun, kung ikaw ay matinong abogado, may takot sa Diyos, hindi mo na tatanggapin. Hindi you have to defend only, you have to defend him in accordance with his rights. Kasi mayroong mga presumption of innocence, Brother Lee, Bill of Rights, ganon. Pero wag kang magko-commit ng ways to acquit him. Yung magpafabricate ka ng ebidensya para ma-acquit yun. Meron ba ganong abogado nagpapabricate ng ebidensya? Marami Marami naman magagalit yung iba dyan, Kasama ba mga judges nung kumisa? Mayroong mga influensya ang ginagamit ho dyan, Brother. That is a open secret. Yun ho ba yung open secret? Talagang... Bagong terminology open secret. Alam na alam, pero kunyari, sikreto. Sikreto. Yung sa Biblia Brother Lee, yung mapagpaimbabaw. Pero makikita nyo yung mga ganun, Dad, nagsisimba. Like for instance, ganito Brother Joseph. Limbawa, an unscrupulous policeman
na talagang yun ugali na nila. Halimbawa, weekend arrest, weekend search, ano? Halimbawa, Biyernes, nakakuha sila ng search warrant. Alam na nila kung sino yung pupuntirhan nilang abogado Nasabihin dun sa victim, nasabihin, oy, meron kami search warrant, sinearch yung bahay mo for alleged, let us say, bomb. Nangyari yan sa isang kakilala ko Napagkamalan siyang kasama siya ng RAM noong mga araw, yung sinususpecha nila ng mga anong araw panahon ni Cory, yung RAM na nambubumba, etc. No? May search warrant nga ang kahanap buhay naman ng taong yon legal, may license. Yung mga Bradley, yung sa mga dynamite, meron yan, may license yan Aba, pinalabas nila na kasama siya doon sa nagbubumba Sinabi kagad sa kanya karapatan mong kumuha ng abogado. Dito tuliro siya. Tinuturo ng abogado yung kakilala ng pulis. Kumbaga sa yung bambeto-beto, may pala na abogado. May nangyayaring ganyan di pupunta naman yun, kunyari tatawagan sa telepono, pupunta na yun. Tapos, yun, lulutuin na nila yung tao. Ganun yun, ginagawa nila. Kanya, kung abogado kang ganun, talaga nagkakasala ka nga sa Diyos. Pero wala silang guilty conscience, Hindi sila naturuan. Kaya hindi ka pareho ng mga sinasabi nga po ni Brother Eli. Katunayan na yung ating yung ating panauhin na nagtanong bayad lang sa jeep Baka iniisip niya baka mamaya galing sa sugal, galing sa hindi magandang paraan nagkakaroon siya ng alalahanin na baka nagkakasala siya. Ganun po pala epekto, Brother Eli. Brother Eli, hindi ako tatanong. Gusto ko lang kunting liwanag lang. Dahil confused ako Dahil minsan napanood kita sa TV at sinabi mong imposible na Disyembre pinanganganak si Jesus Christ. Opo, sinabi ko nga dahil po doon, nakuha ko sa TV po noon nakuha kita. Dahil doon sa yung angel na nagbabalita doon sa mga nagpapastol na sinasabing sa paligid, malamig at sa paligid, etong may yelo masyado, makapal ang yelo. Ganon. Nangangahulugan doon na umuulan ng yelo. Pero po, nung ako'y pumunta doon, ang klima ho roon, para lang na nasa Saudi Arabia o nandoon sa Egypto, sa Egypt. Ganun lang po ang klima. Ngayon, pumunta kami doon sa Jerusalem. Andito pa hong dala-dala ko. Ito, dahil ang mga litrato ito, nakikita mo wala talagang yelo. Nandito kami mga Enero 28, 1995. Pagkatapos dito kami sa Jerusalem at pumunta kami sa Bethlehem. Ito po yung Jerusalem. Ang Bethlehem po, lalagpas ka pa rito sa isang bundok. Doon po nakikita ko habang kami pumupunta doon, ang mga tupa, ang iba nandyan lang sa walang atip. May bakod nga lang. At saka yung may atip ng iba. Pagkatapos, nakikita ko roon, ang bahay ng mga Muslim, parang kahon lang. Ang sa Israeli, parang sa atin na Islamic ang ganon. Sa mga Israeli po, doon sa Israel, pag nasa bayan ka, may supply kayong tubig. Pero kung mga baryo-baryo po, walang tubig doon, gagawa ka ng sarili mong tubig. Wala naman silang wala akong nakikita balon doon Ang ginagawa po nila, mayroon silang doon sa bubong, mayroon silang component doon para humigop ng mga hamog sa gabi. Tapos may alulod yun, tuloy-tuloy sa tangke na siyang ginagamit nila sa araw-araw nilang yung tubig.
Kaya naniwala po ako na talagang wala pong kwan doon. Walang ulan ng yelo. Dahil anim na kuwan kami po ron, 6 na araw. Namamasyal pa ko kami, umuwi kami, magalauna na ng madaling araw eh. Alam nyo kapatid, ganito po. Nung pong minsan pumunta ako sa Mindanao, sabi ho sa akin ng mga kapatid, Brother Eli, ang swerte-swerte mo naman, sabi nila. Bakit dito ka sa amin? Nung dumating ka rito, sa linggong hindi umuulan. Dito halos araw-araw ka umuulan, sabi nila. Alam nyo kapatid, yung sinasabi nyo, ngayon lang at saka 1 linggo lang kayo ron. 2,000 taon na ho nakakalipas ng ipanganak si Kristo. Iba na ho ang klima ngayon. Tandaan nyo po yun, may pag-iiba-iba ang klima. Lalo na ngayon, 1990s. Iba na po ang klima kaysa noong 2,000 years ago. Ang batayan po natin, Biblia. Meron hong tag-ginaw at taglamig sa Israel. May yelo. Pakinggan nyo, babasahin ko sa Biblia ho. Huwag nyo naman sabihin sa akin hindi totoo ang Biblia at mas totoo kayo. Hindi naman ako maniniwala, awayin ko kayo. Pakinggan nyo, babasahin ko. Basahin ho natin sa Biblia ho. Ito po, sa isang talata ng Kawikaan, ang sabi ganito sa isang mabuting babae. Pakinggan nyo. Ito po'y nasa Kapitulo 31 ng Aklat po ng Kawikaan. Ito po ang ating mababasa dito po sa talatang 21, Brother Eli. Hindi niya ikinatatakot ang kaniyang sangbahayan sa niebe. Ano ba sa English yan? Pakilagay mo nga sa English. She's not afraid of the snow for her household. For all her household are clothed with the scarlet. Ito po'y sinasabi sa Israel May dumadating po talagang panahon na sa Israel, may snow. Ang sabi sa Biblia. Ang katunayan, ang sabi ng Diyos kay Propeta Isaias ay ganito. Kung paanong ang ito po, sa 55 yes. Sapagkat kung paanong ang ulan ay lumalagpak at ang niebe ay mula sa langit at hindi bumabalik doon, kundi dinidilig ang lupa at pinasisibulan at pinatutubuan ang halaman at nagbibigay ng binhi sa maghahasi at pagkain sa mangangain. Ayan, nakasulat po sa English ganito kapatid. For as the sun as the rain cometh down and the snow from heaven and returneth not thither but watereth the earth and maketh it forth and bud that it may give seed to the sower and bread to the eater, ay ganun ang aking salita. Ayun. Kaya sa Israel po, mismo doon sa tinirhan at pinagpanganakan ng ating Panginoon Kristo, meron po talaga rong pagyiyelo. At ang sabi niya nga sa mga alagad niya nung una, pagdating nung pagkawasak sa Israel, ipanalangin nyo na huwag dumating yan sa taginaw. Pakinggan nyo sa 24 ng Mateo. Talatang 20, at magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw. Ayun, sa English po, pray ye that your flight be not in the winter. Ayan, winter yan. May winter po talaga ron. At yun po, kahit nasabihin nyo ngayon, 1 linggo kayo ron, 1 linggo lang kayo, hindi naman kayo 6 na taon doon, laging gano'n na nakikita nyo. O kaya 1,000 taon kayo na nakita nyo gano'n, baka mapaniwala nyo ako kung 1,000 taon tuwing walang winter, maniniwala ako. Pero nabasa ko po sa Biblia, may winter doon, kapatid. Sige ho, salamat sa naliwanagan ko sa Biblia Salamat po sa inyo, kapatid. Puro kasi nakakapakinig na ho ako ng aral. Opo, salamat po. Minsan, bawal lang magsugal at bawal lang uminom ng alak.
Kaya lang ho, minsan natutokso pa rin ako. Kahit pa paano, napapainom pa rin ako ng isang bote. Siyempre, Nagkakasala na po ba ako nun? Siyempre, talagang matutokso kayo. Hindi pa kayo sakop ng batas eh. Alam nyo, kaya ang batas nga itinatali ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang batas po itinatali ng Diyos sa ating kaluluwa para wag na tayong makagawa ng mali at masasama na sinasadya pa natin. Ang Kristiyano po ay nagkakasala, hindi niya sinasadya. Maaaring bunga ng kahinaan, kabiglaanan, kamangmangan, nagkakasala Kristiyano. Pagka po hindi pa kayo sakop ng batas, wala pa kayong kasamang espiritong tutulong, maaari nga pong magkamali pa kayo. Pagdating po ng panahon, nagbalik loob kayo sa Diyos, bibigyan kayo niya ng espiritu para makatulong sa ating kahinaan. Pakinggan niyo po sa 8:26 ng Taga-Roma. Ang nakasulat po sa talata, at gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ayun, ang Espiritu ang wika ay tumutulong sa ating kahinaan. Kaya po, hanggang wala kang Espiritu, hindi ka pa nabobotismuhan, magkakasala ka pa nga. Ganun yun, kapatid. Salamat po, Brother Eli. Salamat po. Sana kayo'y magtuloy at kayo'y pasakop sa batas nang kayo magkaroon ng espiritong katulong, kapatid. Paano pa mapakinggan ng Diyos at masubaybayan ang milyon-milyong taong sabay-sabay na nanalangin po sa Kanya sa buong mundo? Hindi naman problema ng Diyos yun, kapatid. Kasi, kaya nga siya Diyos Ngayon, kung sa'yo mananalangin, baka 3 lang, malito ka na. Hindi ba? Pero sa Diyos, hindi. Tinan mo ang Diyos ang nagpapaandar ng universo, no? Bilyon-bilyon ang galaxy. Bilyon-bilyon ang bituin sa bawat galaxy. O bakit nagagawa ng Diyos na yan pakilusin ng walang banggaan, normal. Kasi kakayahan niya yon. Meron siyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, ang sabi ng Biblia. Pakibasa mo nga, kapatid na Willie, Roma. Ito po ang sinasabi po sa aklat ng Roma sa Kapitulo 1 at ang talata po ay 19 hanggang 20. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ng sanglibutan, ay nakikitang maliwanag, sapagkat tanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos, upang sila'y walang madahilan. Meron siyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos. Kaya hindi ka takatakang mapakinggan niya kahit na 1 bilyon pang manalangin o 5 bilyon na sabay-sabay, kapatid. At alam mo, hindi lang niya napapakinggan. Sinisiyasat niya pa yung nananalangin kung anong klaseng tao. O mas matindi yun. Dahil biro mo, sinisiyasat niya pa mga puso isa-isa. Baka lalo kang hindi maniwala na ron. Pero yun nagagawa ng Panginoon dahil sa kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, sabi sa Biblia. Magandang gabi, Brother Eli. Opo. Itatanong ko lang po kasi itong tungkol sa aking mga anak. Bali, 4 po kasi ang anak ko. Yung 3 po medyo nalilihis ng landas. Kasi po, kasalanan po ba namin mag-asawa at pananagutan po ba namin sa Diyos yung anak kong panganay na babae pumatol sa tumboy at saka yung anak kong lalaki sa pagsusugal naman at saka sa pagkukomputer, sa kabila ng lahat na binibigyan na po namin sana ng pangaral. Alam nyo, hindi naman po sa lahat ng pagkakataon maisisisi natin sa magulang ang pagkakamali o pagiging masama ng isang anak. Unang-una, kapatid, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Opo. Si Eva at si Adan, kauna-unahang anak, tarantado Si Cain. Opo. Wag nyo naman sabihin sa akin hindi nila maharap si Cain at hindi nila tinuruan si Cain, kapatid. Opo. Kaisa-isang unang anak nila yun, kauna-unahang anak Pero lumitaw pa rin masama kasi meron pong demonyo
Meron kasing mga anak na hindi sumusunod sa magulang, kaya sila sumasama. Sinasabi po yan sa Biblia. Opo. Ang mangmang na anak, pakibasa mo nga, Brother Willie. Ang nakasulat po sa Aklat ng Kawikaan, ito po ang sinasabi sa 10 at 1. Ang pantas na anak ay nakapagpapasaya sa ama, ngunit ang mangmang na anak ay pasan ng kanyang ina. Ayun. A wise son maketh a glad father, but a foolish son is the heaviness of his mother. A foolish son is the heaviness of his mother. Yan po isang katotohanan hindi natin matatawaran dahil nasa Biblia. Meron ho talagang mabuting anak, meron namang mangmang na anak. Hindi ho kasalanan lagi ng magulang. Although meron din naman pong pagkakataon na maisisisi sa magulang ang pagsama ng anak dahil sila ay hindi nagturo sa kanilang mga anak. Pero kung pagkatapos mong turuan ng anak mo, ganun pa rin lumitaw, hindi mo na po kasalanan sa Diyos yun, kapatid. Ganun po. Opo. Brother, ano po ang dapat namin gawin sa kanila? Ngayon, Opo. pag malalaki na po sila, wala na tayong magagawa, kundi idalangin sila sa Diyos at siguro, pairali na natin yung ating pagkamagulang. Siguro, dapat na tayong gumamit ng kamay na asero, kapatid. Brother, kasi lumalaban na po eh. Aba, siguro dapat i-report na natin sa otoridad pag gano'n, kapatid. Ay, ganun po. Opo, pagka nilalabanan na kayo, delikado na po yan. Marami pong salamat, Brother Eddie. Salamat po. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Ang bibigyan natin ng komento ay tungkol sa tanong kung natakot ba ang Panginoon nang sabihin niya sa ama na siya ay pinabayaan. Ang katagang ito ay katuparan lamang na nasusulat sa mga awit 22 na ang sabi, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit ka napakalayo sa pagtulon sa akin at sa mga salita ng aking pag-aangal? At kung babasahin pa natin ang mga talata na napapaloob sa mga awit 22, silang lahat na nangangakita sa akin ay tinatawa ng may inam ako. Inilalawit nila ang labi, iginagalaw nila ang ulo na sinasabi, magpakatiwala ka sa Panginoon, iligtas niya siya, yamang kinalulugran niya siya. Sapagkat niligid ako ng mga aso, kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama, binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Hinapak nila ang aking mga kasuutan sa gitna nila, at kanilang pinagsapalaran ang aking kasuutan. Kaya nang salitain ni Jesus, ang Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan, ay katuparan lamang sa mga nasusulat sa mga awit at sa mga aklat ni Moises. Pero, ang tanong ngayon, nakaramdam rin ba ng takot si Jesus sa gagawin niyang tungkulin sa lupa? Kaya kung ang tanong ay kung nakadama ba si Jesus ng pangamba, pagkabagabag at hirap sa pagharap sa kamatayan, ang sagot ko ay oo. Ngunit ipinakita rin niya ang ganap na pagsunod sa Ama sa kabila nito. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanila, namamanglaw na lubha ang kaluluwa ko hanggang sa kamatayan. Mangatira kayo rito at makipagpuyat sa akin. At lumakad siya sa dako paroon at siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayunamay, huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Kaya bilang tao ay nakadama rin si Jesus ng takot. At kung nagustuhan ninyo ang napanood ninyong video, please like, subscribe, share, and comment. At maraming salamat sa mga sumusuporta sa pamamagitan ng GCash. At marami pa kayong mapapanood na hindi pa na-upload sa internet. Maraming salamat sa panonood.